ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang manabik sa mga bagay, lalo na kung noon pa lang natin yon naranasan. Pero kung paulit-ulit tayong magiging sabik sa paggawa ng mali ay dapat lang natin yung tigilan. Ikaw kabarangay, meron ka bang kapanapanabik na karanasan sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Paborito ko na talaga kayo noon pa man. At halos napakinggan ko na karamihan sa mga istorya ninyo sa radyo at online. May iba nga na binabalik-balikan ko pa dahil sobrang ganda talaga. Kaso'y natigil na lamang yung madalas kong pagtutok sa inyo noong may pinagdaanan kami ng Mr. Kong si Ronan. Masasabi ko na medyo mabigat yon, Papa Dudut, kaya naisip kong magpadala ng sulat sa inyo upang kahit papaano ay mapayuhan ninyo ako. Bago ang lahat, ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Marialyn. 30 years old na ako sa ngayon at kasalukuyang work from home insurance agent. Nangungupahan kami rito sa Mandaluyong at isa namang forma ng asawa ko. Sa trabaho niya ay may pagkakataon na nadidestino siya sa malayo at nakakauwi lang sa akin kapag tapos na ang project nila. Masipag si Ronan at wala akong masabi sa kanya pagdating sa bagay na yon. O doon ay 7 taon ko siyang boyfriend bago kami kinasal. Kaya kilala na siya ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sa loob ng 7 taong yon ay ni minsan ay hindi kami nagsama ni Ronan sa isang kama kasi takot ang mga magulang ko na baka may mangyari sa amin, lalo na nung nag-aaral pa lamang kaming dalawa noong magsimula ang relasyon namin. Pero noong nakaraang taon ay hindi sinasadyang nahuli kami ni Mami na naghahalikan sa kwarto ko na nakalimutan ko pang ilak. Gulat na gulat noon si Mami at sinabi niya kaagad kay Daddy. Mariin nilang sinabi na dapat na kaming ikasal, Papa Dudut. Kaya naman kinausap nila kami ng masinsinan at nagplano na para sa kasal namin ni Ronan. Ang bango naman ng niluluto ng mahal kong asawa. Rona naman, baka masunog tong tusino Hindi yan masusunog. Halu-haluin mo lang. Marunong ka pa sa akin. Ako kaya yung nagluluto, tapos ikaw nakayakap lang sa akin. Namiss kita eh. Pagising ko wala ka na sa tabi ko. Ano kaya yun? Anong kaya yun? Malamang bumangon na ako para makapagluto ng almusal natin. Tsaka ng baon mo, may pasok ka pa kaya? Ano ba yan? Back to work na ba ulit? Bakit? Nagrereklamo ka? Hindi naman. Pero di ko pa kasi nasusulit yung oras na magkasama tayo eh. Bitin pa ako, babe. Bitin ka pa sa lagay na yan? Maya't maya ka nga nakalingkis sa akin? Parang ayaw ko nang humiwalay sa'yo. Sorry ka, kasi kailangan ko nang hanguin tong mga tusino. Mabuti pa, umupo ka na dun sa mesa para makakain na tayo. Ano ba yan? Nakayakap pa nga eh. Upo ka na rin. Kain na tayo, babe. Oo, sige. Oh, heto yung fried rice. Partneran mo ng tusino at itlog. Nung nakaraan ko pa talaga gustong kumain ng tosilog eh. Salamat, babe ah. Walang anuman. Kain ka marami Mapaparami talaga ako ng kain nito. Pero pwede bang pagkatapos natin kumain? Hoy, Ronan. Alam ko yung tono mo. Ha? Anong tono yung sinasabi mo, babe? Kilala na kita. Yan pa nga lang titig mo at ngisi mo, alam ko nang ibig mong sabihin eh. Pero hindi ang sagot ko. Hindi agad. Iisa lang tayo. Babe, sige na. Anong isa lang? Nakarami nga tayo kagabi. Hindi ka man lang ba napagod? Hindi. Full charge ako pagkagising ko.
Pwes ako, Lobat. Grabe naman. Hindi ba mahimbing ang tulog mo? Mahimbing naman. Pero pinagod mo kaya ako kagabi, babe. Kaya pwede ba? Skip muna tayo ngayong araw. Medyo masakit kasi ang katawan ko eh. Sige, mamasahihin na lang kita. Ang kulit talaga. Masahe lang. Walang kalokohan, promise. Maniwala sa'yo. Oo nga. Pexman! May pasok ka pa sa trabaho. Ako rin, kailangan ko na maghanda maya-maya. Kaya tigilan mo ako sa kakaganyan mo. Baka pareho pa tayong mahuli sa mga trabaho natin. Ewan ko na lang. Ay, grabe. Nakakatampo naman. Ikaw pa ang may gana magtampo? Biro lang. Siyempre, naiintindihan ko naman. Saka tama ka. May pasok pa tayo sa trabaho. Kaya imbis na pagkatapos kumain mamayang gabi na lang pag uwi ko. Pagpareho ng tapos mga trabaho natin. Mag-o-overtime ako dito sa bahay. Ikaw naman ang tatrabahuin ko. Pambihira, masyado ko talaga mainit. Siyempre, masanay ka na. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Pero mamayang gabi na. Ikaw ang masusunod, mahal na Reyna. At dahil nga po sa inapuran na ng mga magulang ko ay kinasal kami ni Ronan sa Huwes pagkaraan ng 3 buwan at nagsama na kami sa iisang bubong. Dahil sa restrictions sa amin ng parents ko ay halatang sabik na sabik kami sa isa't isa matapos naming ikasal. Ang totoo, Papa Dudut, ay ayaw pa talaga naming bumuo ng pamilya pero gustong gusto na naming magsama sa iisang bubong. At hindi yon mangyayari kung hindi kami ikakasal. Makalumang tao kasi ang parents ko hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila na kailangan munang ikasal ang lalaki at babae bago magsama. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Masasabi kong mas lalong naging mainit ang pagsasama namin ng mister ko, lalo na pagdating sa kama. Gwapo si Ronan, kahawig niya si Arthur Sulinap. Kaya lang ay madalas hadlang sa pagsasama namin yung trabaho niya. Katulad nung nadestino siya sa Ilocos Sur dahil Romeliebo siya sa isang foreman doon kaya LDR kami ng halos 2 buwan. Pero 3 araw pa lang ay miss na namin ang isa't isa. Isang gabi matapos may mangyari sa amin ni Ronan habang nasa video chat. Nabanggit niya yung pantasya niya na gustong gusto niyang gawin namin. At yon ay ang pagkakaroon ng iba pang taong makakasama namin. Nung una ay naasiwa ako kasi bakit kami magpapasali ng ibang tao sa pinaka-intimate na bahagi ng buhay namin bilang mag-asawa. Bukod doon ay parang hindi ko masikmura na makitang may ibang kasiping ang mister ko. Pero sinabi sa akin ni Ronan na hindi raw siya titikim ng ibang babae dahil ako raw ang titikim ng ibang lalaki. Ipinaliwanag niya sa akin na wala namang magbabago sa pagsasama naming mag-asawa pagkatapos ng mga mangyayari kung sakali. Ang kaibahan lang, mas madadagdagan yung init ng relasyon namin at pananabik sa isa't isa. Dagdag pa ni Ronan na maraming mag-asawa ang pumapasok sa ganong klase ng setup, kaya hindi yun masama. Sa huli ay nakumbinsin na rin niya ako kaya nagsimula na kaming kumausap ng mga lalaki na pwede naming makasama. Doon namin nakilala ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Drake. Single, maayos ang trabaho at naghahanap lang ng thrill sa buhay niya, Papa Dudut. Pasensya ka na ha. Kasi first time pa lang namin gagawin to ng asawa ko kaya medyo kabado ako. Tapos hindi ko pa siya kasama ngayon. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Buti nga sinipot mo pa rin ako kasi yung iba dyan, biglang umaatras yung tapang kapag meet up na. Muntik ko na kayang i-cancel yung meetup natin. Pero in-encourage ako ni Rona na makipagkita sa'yo. Tsaka mukha ka mabait para Indianin. Pero matanong ko lang, sabi mo sa chat natin hindi mo to first time. Yun bang makikipag-hook up sa mga may asawa? Totoo ba yun? Totoo naman yun. Pero siguro 3 beses ko pa lang tong gagawin. Busy din kasi ako sa trabaho.
Pero sure ka bang wala kang girlfriend? Oo naman. Mahirap na, baka kasi maging komplikado pa. Baka mamaya ayaw niya yung ginagawa ko. Ako rin naman nung una ayoko. Pero mapilit yung mister ko eh. Gustong gusto raw niya talagang subukan namin. Wala namang kaso yun kasi may iba rin akong kilalang mag-asawa na ginagawa yung bagay na to. Yung isa pa nga dun aya na ako. Hindi lang ako umoo. Kasi ayokong pumatol sa mga kakilala ko. Gusto ko yung katulad nyo ni Ronan. Yung bang ngayon ko palang nakilala. Sa bagay, parang ang awkward naman nun kung kakilala mo tapos magkikita kayo para gumimik. Oo, pero depende naman sa'yo yun. May iba kasi na patay mali siya lang pagkatapos. Kumbaga, last lang, walang halong feelings. Kaya ayos lang sa kanila. Pero kanya-kanya namang trip yun. Kumusta na pakiramdam mo ngayon? Kabado ka pa rin ba? Oo eh. Hindi ko kasi alam kung tama ba itong gagawin namin ni Ronan. Sigurado namang napag-usapan nyo na to ng masinsinan, tama? Oo. At pumayag naman ako. Pero kasi parang nakukonsensya ako. Hindi ba ako maruming babae kung magpapagalaw ako sa hindi ko asawa? Depende sa paniniwala mo yun. Pero para sa akin, hindi naman. Lalo na't may consent ka naman sa asawa mo. Isa pa, wala namang mamamagitan sa atin. Kumbaga, kayo pa rin ni Ronan yung mag-asawa. Tayo, wala lang. Minsan lang magkakasama sa kama. May punto ka. Pero hindi ko pa rin mapigilang kabahan eh. Ayos lang yan. Huwag mo na lang munang isipin yung bagay na yun para makapag-relax ka. Madaling sabihin, mahirap gawin. O sige, ganito na lang. Tanungin mo ako. Kahit ano lang, para malibang ka at para di ka nakabahan. Matagal ka na bang pumupunta rito sa cafe na to? Medyo. Paborito ko tong cafe na to eh. Ganda ng taste mo ah. Kasi ang sarap ng coffee nila. Mahilig ka rin ba sa kape? Oo. Kaya lang hindi ko naman mayaya si Ronan sa ganitong mga lugar. Kasi hindi siya mahilig sa kape. At sabi niya, puro raw matatamis yung tinitinda sa mga coffee shop. Saan kayo madalas nagde-date? Sa paborito niyang Korean restaurant. Kaso hindi ko naman hilig yung mga pagkain Koreano. Yung iba kasi doon maanghang. Tapos masyado matapang yung lasa kaya ayoko. Tsaka nahihilo ako sa dami ng mangkok sa mesa. Talaga? Pero sumasama pa rin ako kay Ronan. Kasi nga na-enjoy niya yung pagkain. Kaya lang nakakatampo. Kasi pag ako yung nagyayaya, ayaw niya. Oo nga. Kung ako yung asawa mo, sasamahan pa rin kita kasi sinamahan mo nga ako kumain sa paborito kong Korean restaurant. Give and take, ika nga. Ganun naman yung mag-asawa eh. Pero hayaan mo na. Baka iba-iba talaga yung tao. Mabait naman si Ronan at mahal ko siya kahit na hindi siya perpekto. Totoo rin naman yan. O sige, ako naman ang magtatanong. Sa lahat ng mga nakausap namin ni Ronan, si Drake talaga yung pinaka nagustuhan ko. Bukod sa may itsura siya ay magalang din siya at masayang kausap. Patunay na nga yung first meeting namin na akala mo ay matagal na kaming magkakilala kung magkwentuhan. Naging panatag agad ang loob ko sa kanya kahit nakabado ako noon, Papa Dudut. Noong tapos na kaming kumain ni Drake ay chinat ko kaagad si Ronan at sinabi sa kanya ang impression ko. Natuwa ang mister ko kasi positibo ang paglalarawan ko kay Drake. Kaya sinabi niya na mag-check-in na kami sa isang motel para doon na may mangyari sa amin. Habang papunta na kami ni Drake sa motel ay bumalik yung kaba sa dibdib ko, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay naramdaman yon ni Drake kaya habang nasa sasakyan ay hinawakan niya ang kamay ko at sinimulang imasahe. Napangiti naman ako at kumalma, lalo na nung sinabi niyang huwag ako mag-overthink. Sa halip ay enjoy ko na lamang yung mangyayari sa amin. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng excitement at lalong tumaas ang excitement na yon. Noong mapon ako ang pagkalalaki ni Drake habang nasa biyahe pa lamang kami, Papa Dudut. At nung makarating na nga kami sa motel, nag-check-in na kami at pagkatapos ay sinet up ko na yung video chat sa cellphone ko para mapanood kami ni Ronan, Papa Dudut. At doon na nga may nangyari sa amin ni Drake.
Nang gabing yon, sa loob ng isang motel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko matapos may mangyari sa amin ni Drake noong gabing yon. Pero masaya naman ako kasi alam kong masaya din si Ronan habang pinapanood kami habang naka-video call. Pagkatapos ay hindi ako nagstay sa motel at sa halip ay nagbihis na ako at nagpaalam kay Drake na uuwi na dahil may duty pa ako kinabukasan. Pero palusot ko lamang yon dahil hindi na kasama sa usapan namin ni Ronan na magpalipas pa ako ng gabi sa lugar na yon kasama si Drake. Mabuti na lang at marami pa ring masasakyan sa labas ng motel. Kahit alanganing oras na at ligtas naman akong nakauwi sa inuupahan naming apartment. Papadudod simula noon ay lalo ngang tumibay ang relasyon namin ni Ronan. At kapag umuwi siya sa akin ay mas mainit ang mga tagpo na pinagsasaluhan namin. May nangyari na rin sa aming tatlo kasama si Drake at masasabi ko na pareho namin yung nagustuhan ni Ronan, papadudot. Pero dahil sa demand ng trabaho niya ay hindi ko siya madalas makasama. Kaya kapag inaatake ako ng pagnanasa ay nagsasabi ako sa mister ko na gusto kong may mangyari sa amin ni Drake. Siyempre nandun pa rin yung dapat manonood siya sa amin ng live. Nung una ay naiilang pa ako na may nakatutok na kamera sa amin pero nakasanayan ko na lamang hanggang sa hinahanap-hanap ko na nga lang, papadudot. Ang kulit ni Ronan. Gusto niya na agad akong umuwi. Alanganing oras na Baka nga wala pa ako makuhang taxi dyan. Paano pa ako? Nung nakaraan lang may binalitang babaeng hinold up dyan. Bakit kailangan mo nang umuwi agad? Dito ka na magpalipas ng oras. Hintayin mo na lang mag-umaga tapos saka ka umuwi. Di ka pa naman siguro malilate sa duty mo, no? Hindi naman, tsaka flexible naman yung trabaho ko. Yun naman pala, dito ka na muna magstay. Pero baka magalit si Ronan. Gusto pa naman nun nasa bahay na ako maya-maya. E di wag mong sabihin para di niya malaman. Magpalusot ka na lang pag tinanong ka. Saka sobra naman siya kung pipilitin ka niyang umuwi mapanganib nga. Buti ka pa naiintindihan mo ko. Tsaka concern ka sa kalagayan ko. Hindi naman mahirap gawin yun, lalo na kung mag-asawa kayo. Ay, kaya lang kahit mag-asawa na kami ni Ronan, hindi siya ganyan sa akin. Siguro kaya gusto niya na akong umuwi kasi ayaw niya tayo magkaroon ng extra time together. Siloso kasi yun. Baliw ba siya? Kung seloso siya, sana hindi siya pumasok sa ganitong setup. Ewan ko ba dun? Sa aming dalawa siya naman tumapilit na subukan daw namin gawin yung pantasya niya. Nung una nga ayoko. Tapos ngayon pumayag na ako saka siya aarte ng ganyan. Minsan sakit talaga siya sa ulo. Sorry pero parang may side yung asawa mo. Di ko alam na ganyan pala siya. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat yung pinagseselosan kasi wala naman akong ginagawang masama. Wala naman talaga. Masyado lang malisosyo si Ronan. Hayaan mo na nga, huwag na natin siyang pag-usapan. Baka masira lang yung moment natin. Ang saya-saya pa naman natin kanina. Ibig bang sabihin yan hindi ka na uuwi? Hindi na. Bahala na kung anong sasabihin ko kay Ronan mamaya. Basta dito lang ako. Ikaw ba? Uuwi ka na? Gusto mo na ba akong umuwi? Siyempre hindi. Pero ano? Pero may iba akong gusto. Parang alam ko na kung anong gusto mo base sa mga tingin at ngiti mo Grabe ka naman sa akin. Ganun na ba ako kahalata? Medyo, pero ayaw mo ba? Siyempre gusto. Yun naman pala Ano pang hinihintay mo? Tara na, tumabi ka na sa akin. Sandali. Parang gusto ko muna maligo para fresh naman ako. Masyado mo akong pinagod kanina Huwag ka nang maligo. Mamaya na lang pagkatapos natin. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako maligo. Sige, gusto ko yan. Hindi ko ina-expect yung comfort sa mga salita ni Drake pero naramdaman ko yon ng gabing yon.
Aaminin ko na naging panatag ako at ligtas sa piling niya kahit na malayo ang asawa ko. Hinatid ako ni Drake malapit sa apartment namin makalipas ang 6 na oras. Sinabi ko na lamang kay Ronan na hindi na ako nakapag-update sa kanya noong nakauwi ako sa bahay dahil lobat na ako at antok na antok. Naniwala naman sa akin ang mister ko kaya hindi na siya masyadong nag-alala na hindi ko sinunod ang gusto niyang gawin ko pagkatapos na may mangyari sa amin ni Drake, Papa Dudut. Simula nga noon ay naging regular na ang komunikasyon namin ni Drake. Nag-uusap kami kahit na hindi alam ni Ronan. Sa katunayan, mas madalas ko pa nga siyang kausap kesa sa asawa ko. Ewan ko ba pero parang nagugustuhan ko na si Drake. Lalo na mas nakikita ko na ang malaki nilang kaibahan ng mister ko. Ayaw ko naman silang pagkumparahin pero hindi ko talaga mapigilan. Mas gentleman kasi si Drake kumpara kay Ronan sa lahat ng aspeto. Mainipin din ang mister ko. Hindi nga ako noon mahintay ng 5 minuto kapag nagsha-shopping ako o nag-grocery. Kaya kahit nung hindi pa kami kasal ay ayoko talaga siyang kasama na mag-mall. Bukod doon ay hindi athletic si Ronan katulad ni Drake. Kaya hindi ko rin siya sinasama kapag sumasali ako sa mga marathon kasi madali siyang mapagod at madalas na magreklamo. Naaaburdo lamang ako kaya nga sobrang na-enjoy ko nakausap si Drake dahil pareho kami ng mga gusto. Kumbaga'y nagkakaintindihan kami. Simula noon ay lumalim yung feelings ko para kay Drake. Kasabay noon ang biglaang pagtabang ng relasyon namin ng mister ko, Papa Dudut. Ang bango talaga ng misis ko. Ronan, ano ba? Ano ba? Huwag mo kasi akong lingkisin na parang ahas. Naiirita ako eh. Bakit ka naman naiirita Asawa mo naman ako. Asawa nga kita pero hindi ka makahalata. Ano bang ibig mong sabihin? Naglalambing lang naman ako. Iyang paglalambing mo mauuwi na naman sa kung saan. Hindi ka makaintindi na wala ako sa mood. Bakit wala ka sa mood? Meron ka ba? Oo, meron ako kaya wala ako sa mood. Pambihira naman. Noong mga nakaraan wala ka rin sa mood. Wala ka pang regla noong mga araw na tinanggihan mo ako. Kita mo ngayon, may dalaw ka na. Sana hindi mo ako tinanggihan noong nakaraan para nakahabol man lang tayo bago ka nagkaroon. Totoo bang meron ka? O baka niloloko mo lang ako na meron para hindi mo ako mapagbigyan? Alam mo ikaw, puro na lang ba kahalayan yan nasa utak mo? Anong kahalayan pinagsasabi mo? Kasi lagi mo na lang akong ginagalaw. Kahit na sinabing ayoko, namimilit ka pa rin. Kapag sinabi kong pagod ako, hindi ka naman nakikinig. Minsan kahit mahimbing ang tulog ko, nangangalabit ka eh. Bakit ngayon nagre-reklamo ka na? Dati naman ayos lang sa'yo. Basta, ayaw lang kita makatabi sa kama. Huwag mo rin akong hahawakan at hahalikan. May iba ka nang gustong hawakan at halikan, ganun ba? Ano? Anong ano? Tanong ko sagutin mo. May ibang lalaki ka na ano? Wala akong ibang lalaki. Kung wala bakit todo iwas ka sa akin? Baka nakakalimutan mo, asawa mo ako. May karapatan ako sa'yo at dyan sa katawan mo. Asawa mo lang ako pero hindi mo ako pag-aari. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yan. Hindi mo na ako nirespeto. Kasi kung may respeto ka sa akin, hindi mo ako tatratuhin ng ganyan. Napakabastos mo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang iba. Kasi kung wala, hindi ka mag-iinarte ng ganyan. Kilala kita, Maria Lynn. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Kaya sabihin mo na yung totoo. O sige, sasabihin ko na. Total, gusto mo namang malaman, di ba? Sinong lalaki mo? Sino pa nga ba? Di si Drake? Walang hiya ka? Pasensya ka na, babe. Hindi ko sinasadya. Ikaw ang walang hiya sa ating dalawa kasi sinaktan mo ako, Ronan. Wag mo ako matatawag na babe kasi galit ako sa'yo. Ikaw pa may karapatang magalit sa akin Ikaw na nga itong may iba. Hindi pa kami ni Drake pero nagugustuhan ko na siya. Pero paano nangyari yun? Siguro kasi dahil mas mabait at mas caring si Drake kesa sa'yo. Nire-respeto niya ako. Hindi niya ako pinipilit kapag ayoko. Pero ikaw, kabaliktaran ka niya. Bidang-bida si Drake sa'yo Ipapaalala ko lang na extra lang siya sa relasyon natin. Ako may karapatan sa'yo. Asawa kita.
Asawa mo nga ako pero hindi ko naman yun nararamdaman. Anong sinasabi mo hindi mo maramdaman? Hindi ako nagpapalusot. Ngayon na sinabi ko na yung totoo, hindi ka pa rin naniniwala. Bahala ka sa buhay mo. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Diyan ka na! Oh, saan ka pupunta? Marialyn, bumalik ka dito! Ayaw kita makatabi sa kama! Galit ako sa iyo, Ronan! Hindi yon ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Ronan. Nung hindi pa kami mag-asawa ay madalas na niya akong hinahampas kapag napipikon siya o na-frustrate. Pero akala ko ay normal lamang yon kaya hindi ko na pinapansin. Pero matapos niya akong sampalin ng gabing yon ay nakalimutan ko bigla na asawa ko pala siya dahil galit na galit ako sa kanya. At dala nga ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at hindi na nagpapigil pa sa kanya. Sa bagay, hindi rin naman niya ako pinigilan dahil mas mataas pa sa kanya ang pride niya. Ayaw kong umuwi sa amin ng gabing yon dahil ayaw kong malaman ng parents ko ang tungkol sa away naming mag-asawa. Pero ayaw ko rin namang mag-check-in sa hotel ng mag-isa lamang. Doon ko na nga naisip na kontakin si Drake at masaya ako dahil kahit hating gabi na ay sinagot pa rin niya ang tawag ko. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko at ramdam ko sa boses niya na alalang alala siya. Pinayuhan niya ako na manatili sa isang 24 hours fast food chain at doon niya ako susunduin. Pagkalipas nga ng 25 minutes ay dumating na nga si Drake at sumama na ako sa condo unit niya. Nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut na natili ako sa condo ni Drake ng 3 araw at 4 na gabi. At sa loob ng mga panahong yon ay walang sawa kong kinokontak ni Ronan. Pero ni minsan ay hindi ko siya kinausap dahil galit pa rin ako sa kanya. Malungkot pa rin ako sa ginawa niya sa akin kasi kahit kailan ay hindi ko naranasang pagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko. Tapos ay gagawin lang niya sa akin yon. Doon ako nakaramdam ng matinding pagsisisi na pumayag akong magpakasal sa kanya. Kung mas nakilala ko pa sana siya ng gusto ay baka na-realize ko na ayoko pala siyang mapangasawa. Nang mga panahong yon ay alam kong may nararamdaman ako kay Drake. Gusto ko na siya kasi mas caring siya kesa kay Ronan. Tapos ay pareho rin kami ng mga interes sa buhay. Naisip ko na kung siya ang karelasyon ko ay mas magiging masaya ko. Sa nakikita ko ay gusto na rin naman ako ni Drake. Kaya biglang lumakas yung loob ko na ipagtapat na sa kanya ang nararamdaman ko. Isang beses ay pinagluto ko siya ng mga putahing paborito niya para sana sa pinaka-espesyal na gabi ng buhay namin, Papa Dudut. Wow! Minsan ko lang sinabi sa'yo na gusto ko ng bulalo. Pinagluto mo na ako. At kuwang-kuwa mo pa yung luto ng mama ko. Bigla ako tuloy siyang na-miss. Masaya ako na gustuhan mo yung luto ko. Ang totoo, niluto ko yan na punong-puno ng pagmamahal. Kaya naman pala masarap. At hindi lang yan. Pinag-bake din kita ng chocolate chip cookies. Sorry pala kasi ginalaw ko na yung mga ingredients mo tsaka yung oven. Nakita ko kasi na may mga pambake ka sa cabinet eh. Medyo marami pa yung laman, tsaka may iba pa nga na hindi pa nabuksan. Okay lang naman kesa ma-expire. Binili ko yun last month kasi sabi ko gusto kong matutong mag-bake. Kaso tinamad na ako kasi ang hirap pala. Naisip ko na dapat siguro kumuha ako ng baking class. Kasi doon pa lang sa pag-measure ng mga sangkap, medyo dehado na ako. Sandali, paano ka natutong mag-bake? Tinuturuan ako ng mami ko. Nagbe-bake kasi siya ng mga goodies na lagi niyang pinang-giveaway sa mga katrabaho ni Daddy kapag may event sa company nila. Hindi na ako magtataka kung masarap yung mga cookies na binake mo. Para nag-worry tuloy ako. Bakit naman? Paano kung hindi pala masarap? Eh di napahiya ko na si mami niyan. Isipin mo na lang ako di nga makapag-bake. Ikaw kahit di masarap, marunong mag-bake. Pero naniniwala ako na masarap yung mga cookies mo. Kaya huwag ka nang mag-worry. Sige, salamat ha.
Gumagaan talaga ang loob ko sa mga comforting words mo eh. Mabuti ka pa sinusuportahan mo ko sa mga bagay na gusto ko. Hindi tulad ni Ronan. Ayaw kaya nun ng mga cookies ko, hindi raw siya mahilig doon. Matanong ko nga pala, kumusta na kayo ni Ronan? Don't tell me, hindi mo pa rin siya kinakausap hanggang ngayon. Kung kakausapin ko man siya para sabihin na gusto ko na makipaghiwalay. Ha? Bakit naman? Kasi may iba na akong gusto. Ibang gusto? Sino naman? Ay, medyo mahina ka rin pala makagets, no? Siyempre, ikaw. Ako? Maria Lynn, ano kasi? Alam ko magugulat ka, pero ilang araw na akong tsumitsyempo na makausap ka at masabi sa'yo yung feelings ko. Gusto kita, Drake. Hindi lang pala gusto kasi mahal na kita. Baka naman nabibigla ka lang sa sinasabi mo ha? Hindi ako nabibigla. Seryoso ako sa sinabi ko. Mahal na kita. Pero may asawa ka. Paano na lang si Ronan? Sige nga. Hindi ko alam. Basta ayoko na siya makita at makasama pa. Ay, hindi pwedeng gano'n na lang yung gusto mong mangyari. Kasal kayo. Saka di pa naman kayo nakakapag-usap. Sabi mo, panay text niya sa'yo at humingi ng tawad, di ba? Bakit di mo muna siya subukang kausapin? Kung makapagsalita ka naman parang hindi mo narinig yung sinabi ko. Sabi ko ayoko na sa kanya kasi ikaw na yung mahal ko. Narinig ko naman, pero Pero ano? hindi kita mahal, Maria Lynn. Wala rin akong gusto sa'yo. Ha? Akala ko kasi. Baka akala mo lang, pero pasensya ka na kasi kaibigan lang turing ko sa'yo. Wala rin sa bokabularyo ko yung ma-inlove sa mga nakakasiping ko sa kama, lalo na kung may asawa. Ganun ba? Baka nga maling akala ko lang tapos nag-assume na ako. I'm so sorry kung yan yung naramdaman mo. Wala ka namang kasalanan eh. Tsaka may point ka rin naman sa mga sinabi mo. Hindi ko pa sinusubukang kausapin si Ronan. Hindi naman siya basta kung sino lang kasi kahit balik-baliktarin ko pa ang mundo, asawa ko pa rin siya. Kaya nga baka pwede pang maayos. Pag-usapan niyo yung problema niyo. Tapos magsimula kayo ulit. Kung kinakailangan na itigil na natin yung ginagawa nating tatlo, walang problema sa akin. Ako na mismo yung lalayo para di na ako makasira sa pagsasama niyo. Sobrang sakit na marinig mula kay Drake na hindi pala mutual yung feelings namin sa isa't isa. Ako lang pala yung nag-assume na gusto niya rin ako. Akala ko kasi kahit man lang kaunti ay lumalim na ang nararamdaman niya para sa akin. Pero matapos ngang linawin ni Drake na ayaw niyang mamagitan sa amin ni Ronan, ay na-realize ko ang mga kagagahan ko. Doon ako nahiya sa sarili ko matapos bumalik sa akin na kasal na pala ako. At kung makikipaghiwalay ako ng tuluyan kay Ronan ay mag-uumpisa na naman akong muli. Bukod doon ay siguradong pagagalitan ako ng parents ko kung hihiwalayan ko si Ronan. Gigisahin nila ako at pipilitin nilang alamin ang totoong dahilan ng hiwalayan. Ayoko malaman ng mga magulang ko ang kabalbalang ginawa naming mag-asawa kasama ang ibang lalaki. Kaya hindi ako nag-atubiling ayusin namin ni Ronan ang gusot sa aming relasyon. Na-appreciate ko lahat ng mga sinabi at pinayo sa akin ni Drake, Papa Dudut. Nakakatuwa kasing meron pa rin palang mabubuting tao na katulad niya. Malaki ang pasasalamat ko kay Drake dahil naging kaibigan ko siya sa maiksing panahon ng aming pagkakakilala. Kaya nga bilang pagsunod sa gusto niyang gawin ko, kinausap ko na si Ronan at ipinagtapat ko na sa kanya na nakituloy ako kay Drake pero wala namang nangyari sa amin ng mga panahong yon. Naniwala sa akin si Ronan at hindi na rin siya nagalit sa akin kasi alam niya na may kasalanan din siya kung bakit muntik na kaming magkahiwalay, Papa Dudut. Sinubukan ulit naming ayusin ang aming relasyon. Sorry talaga, babe. Kasi nasaktan kita sa mga ginawa ko. Hindi ko na inisip yung nararamdaman mo. Masyado ako naging manhid. Tapos, pinilit pa kitang gawin yung mga ayaw mong gawin.
Wala na tayo magagawa doon. Nangyari na yon. Ang mahalaga, na-realize mo na yung mga mali mo. At saka hindi lang naman ikaw yung may kasalanan kung bakit muntik na tayo maghiwalay eh. Ako rin naman, kasi nagkagusto ko kay Drake. Pero mabuti na lang natauhan ako kasi pinarealize na sa akin na kasal pala tayo. Salamat talaga at mabuting tao si Drake. Buti na lang din, sa kanya ka nakituloy nung umalis ka dito sa bahay natin. Hindi ko talaga alam kung saan ka hahanapin eh. Alam ko kasi na hindi ka naman umuwi sa bahay ng mga magulang mo. Nahihiya kasi ako kay na mommy at daddy. Ayoko malaman nila yung away natin. At sigurado ako na pagagalitan nila tayo ng husto kapag nalaman pa nila yung pinaggagawa natin. Oo nga eh. Bigla tuloy ako nahiya kasi ako yung nag-udyok sa'yo na gawin natin yun. Sorry talaga. Okay na nga kasi nakaraan na yun. Tsaka pumayag din naman ako. Hindi mo rin naman ako pinabayaan. Kaso hindi lang talaga naging okay. At nag-meet siya pa para muntik na tayo maghiwalay. Kaya nga baka sign na yun na itigil na natin yung ginagawa nating yun. Ititigil na talaga natin kasi ayokong magkagusto ka sa ibang lalaki. Kung alam mo lang na para akong masisira ng ulo nung sinabi mong gusto mo na si Drake. Sorry sa bagay na yun, babe. Masyado lang ako nadala ng emosyon ko. Nung narealize ko nga yung kagagahan kong yun, muntik ko nang sampalin ng sarili ko kasi paano ko naatim na ipagpalit yung mahigit 7 taon nating relasyon sa lalaking nun ko lang nakilala. Naisip ko na baka nabigla lang ako kaya ako nasabi yun. Nagalit lang ako sa'yo kasi sinampal mo ko. Tungkol nga pala ron, pangako, hindi na kita sasaktan. Mas magiging maingat na rin ako sa mga kilos at mga sasabihin ko sa'yo. Kung sakali namang masaktan ulit kita sa mga salita ko, sabihin mo kaagad sa akin para alam ko kung paano itatama ang sarili ko. Ayos ba yun sa'yo? Ayos na ayos. Pero sana ganyan ka pa rin sa akin kasi hindi naman ako perpektong asawa. Nagkakamali din ako, babe. Pero para sa akin, ikaw na yung pinaka-perpektong asawa. Kaya nga mahal na mahal kita. Sorry ulit. Sorry talaga kasi kamunti ko nang masira yung pagsasama natin dahil sa akin. Hindi ko lang talaga mapigilan makonsensya dahil sa nangyari. Isipin mo na lang na pareho tayong may kasalanan at pananagutan. Ngayon na nagkapatawaran na tayo at nangako mas magiging mabuting asawa sa isa't isa, huwag ka na makonsensya. Isantabi na lang natin yung mga nangyari at magsimula tayo ng panibago. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, di ba? Oo naman. Yan din talaga yung gusto kong mangyari, babe. Yung magsimula ulit tayo para sa pamilya natin. Halika nga rito. Payakap ako. I love you, babe. I miss you. I love you too. Miss na miss kita. Ay, naku babe. Bakit? Naisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Naku, parang binubola mo naman ako eh. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sobrang swerte ko sa'yo. Kaya hindi ako magsasawang ulit-uliting sabihin sa'yo na I love you. I love you more, babe. Siguro nga ay naging sabik lang ako sa atensyon ni Drake kaya nakalimutan kong may asawa na pala ako. At yun ay walang iba kundi si Ronan. At pagkatapos nga ng mga pinagdaan na namin ay masasabi kong tumibay ng gusto ang aming relasyon. Nagsimula kaming muli ni Ronan bilang mag-asawa at mabuti na lang dahil sa malapit na ulit siya na madistino kaya mas marami na kaming oras sa isa't isa. Tuluyan na rin naming pinutol ang komunikasyon namin kay Drake at doon ko nga na-realize na bugso lang ng damdamin yung feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Nagplano na po kaming magka-baby ni Ronan at dininig naman yun ng Diyos nang mabuntis ako. Pero muling na-assign sa malayo ang trabaho ng mister ko kaya wala na naman siya sa tabi ko habang nagbubuntis ako. At dahil likas ang pagiging emosyonal sa mga nagdadalang tao ay nagtampo ako ng husto kay Ronan dahilan para kumausap na naman ako ng ibang lalaki online. At doon ko nga nakilala si Ethan. Mahigit 2 linggo na kaming nag-uusap ni Ethan at nung una ay friendly chat lamang kami. Hanggang nauwi na sa landian at nagsimula na rin akong magpadala ng mga malalaswang larawan ko sa kanya. Hindi ko na inisip na buntis ako dahil sabik na sabik ako sa atensyon ng lalaki na hindi naman maibigay ng asawa ko kasi masyado siyang subsob sa trabaho.
Pero aaminin kong nakokonsensya na ako, Papa Dudut, lalo't kitang-kita ko ang pagmamahal sa mga mata ni Ronan pag magkausap kami sa video call. Lagi niyang sinasabi na hindi na siya makapaghintay na makauwi sa amin para makapiling ako at ang baby sa sinapupunan ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Malaking bagay po sa akin na mapili po ninyong i-air ang kwento ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay na nalilito, Marialyn. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.